Good day guys, for today's video, mag-assemble tayo ng high speed na semi brand new na naka servo motors. So ito guys, ka-deliver lang natin itong high speed. So assemble na natin. So konting assemble na lang naman to guys, yung oil tank, yung lagay ng sinulid, saka yung pinaka head nya, yun na lang i-set up natin. Pero naka na to, totally assemble na, na dismantle lang natin kasi yun niliver natin. Sa pagbuhat kailangan guys hindi naka dismantle para madali siyang ipasok dun sa area ng sewing na pagde-deliver natin. Ayan. So dito guys sa part na to, hinahanap ko pa yung ibang parts para tuloy-tuloy ng pag-assemble natin ng makina. Yan. Hanap natin yung thread stand. Ilalagay na natin. Tapos, yun ang inuna natin para nasa sulok kasi. Para hindi na siya abala. Para sa dire-diretso na yung pagbuo natin ng makina. So, ayan. Yung ibang parts nandito sa supot. Kompleto naman yan guys. Isa-isahin lang natin yung lagay natin yung pinaka rubber cushion dun sa apat na sulok. Ayan, bali apat yan yung rubber cushion para hindi siya ma-vibrate o hindi siya maingay pag tumatakbo yung makina. Nagkakaroon siya ng vibration, nagkakaroon siya ng ingay. So yan, makaka-less ng ingay sa pag-vibrate ng makina. Ayan. Then may ilaw na rin to guys, nakakasama, kompleto na rin, may langis na rin para sa makina. Ayan o, inilagay na natin yung oil pan. Yan, para secure. Tapos lagay na rin natin yung pinaka nya, goma, yung para pag tinutuwad yung makina is hindi siya maayos siyang natutuwad. Yan, bari yan, meron lang siyang dalawang goma para doon sa magjo-join sa pinaka lamesa sa doon sa pinaka makina. Yan, hanap lang tayo ng pako para suporta doon sa pinaka goma para hindi siya natatanggal. Ayan guys. Ayan. Nakahanap tayo ng panlagay para just in case. Ayan, may support siya. Ayan. Ito nga pala ang deliver natin to guys ay sa Naik, Cavite pa. So ayan, deliver natin to ng maaga para magamit nila kasi may nasira silang makina. So ayaw naman nilang ipaayos, so umorder na lang sila ng makina para sa isang mabilis na paggawa. At salamat nga pala dun sa bumili guys ng makina na taga Naik. Shoutout sa tahian ng Strong Girl Garments. Ayan, salamat po. Ayan, ibinaba na natin yung pinaka head nya. Ayan, parang almost done na tayo. Lagay na lang natin yung yung oil. Tapos testingin na natin. Lagyan natin sinulid. So ito guys, naman na to, na testing naman na bago natin i-deliver. So ito, actual testing na dito sa area para wala maging problema. So bago natin iwanan, ipapatesting muna natin talaga dun sa gagamit para hindi na tayo magka-problema pa. So ayan, kinakabit yung belt. Ayan. Tapos isasaksak na yan. Then, pwede na. Ayan, almost done na. Shout out nga pala sa mga mananahi dito guys, laging nakasupport sa channel ko. Kung kayo ay umabot na sa ditong parts guys, pa-subscribe naman. Malaking tulong po ito sa mga kagaya kong nagko-content, for more content. Salamat po. So
like and subscribe na po sa aking channel. Pasensya na kayo guys. Talagang pinipilit ko talagang mag-vlog. Pasukin tong mundo ng vlogging. Trying hard ba? Dagdag na rin. Salamat sa mga supporters at mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa akin channel. Sana patuloy lang po kayong sumuporta sa mga kagaya kong maliliit na content creator. Nagtsatsaga sa aking channel. Ayan guys. So ito guys ay patapos na. Ayan o. Bali lalagyan na lang yung ilaw, tapos yung adjustment ng ng length ng belt para hindi siya pumalag. Ayan. Final checking na lang ng mga parts. Ayan. Then ang kasunod nito is yung lalagay na yung oil. Linis mo ng konti, tapos oil. Lalagay na yung oil para dun sa pinaka maintenance ng makina, para hindi siya umiinit, hindi siya mag-stuck. Kailangan may oil yan guys. Bali itong oil na to guys is 500 mm lang, kalahating litro para dyan sa isang makina. Wag na dapat mag-overload, masobrahan. Kasi mag-overflow yan at hindi maganda rin pag maraming masyadong langis. So, dapat nandun sa pinaka-gauge niya lang. Then, ito, yung pinaka, yan, yung lagayin din ng full guide. Tapos, itong ilaw. Yan, para kahit gabi, medyo malamlam yung ilaw, ay kakapanhay pa rin yung operator. Ayan, bali ito guys ay inaano lang to, plug and play lang to. Meron naman na tong extrang socket sa pindutan kasi naka servo motors na to, hindi na kailangan ng extension. Yun lang, at para convenient gamitin. Ayan. Then lagay natin yung bobbin piece dun sa pinaka niya, rotating hook. Tapos i-try na natin para mapagamit na natin dun sa operator. Talagang maayos yung makina. Ayan. Lagay lang tayo ng ng sinulid dun sa thread stand, tapos i-plug na natin yung makina para dire-diretso. Ayan, okay na guys, umilaw na. Ibig sabihin yan ay pwede na yan, pwede nang gamitin. Pinupwesto lang natin yung ilaw para yung center ng ilaw is maayos. Ayan, yung sinulid, tapos ready to fight na yan. Pangbakbakan na, wala tayo ng sinulid para ma-testing natin dun sa fabric nila. Iba kasi yung pinag-testingan natin dun sa actual na fabric na gagamitin nila. Ayun guys, pero sa ibang fabric naman tumatahi naman. Attention na rin to sa fabric na tinahin natin. So dapat double checking tayo pag dito na tayo sa area, yung kung ano yung paggagamitan nila ng makina, doon natin i-set up para walang maging problema. So dito guys, sinusulot ko pa lang yung sinulid niya. Tapos yan na, ready to fight na. Medyo konting na lang, magtatahi na to. Yan. Wala pa pala tayong upuan. Hanap muna tayong upuan para makatesting na. Ayan. So yung yung knee lifter pa pala, siyempre adjust din natin yan para dun sa yung haba nung hita nung operator. Kasi iba-iba rin naman yung size ng hita. Minsan may mahaba, minsan may maiksi.
Kailangan doon sa ano lang, standard lang para walang reklamo yung operator. Ayan. So dito guys, ayan. Huwag muna tayong upuan para pang matagalan na. Ayan. Ayan na. Testing na guys. Ayan na. Tumatahi na guys. Ayan na. Ayan. Papatesting natin dun sa ano, operator. Yung ano, pedal rod. Medyo adjust natin. Dun sa komportable siya. Para dun sa adjustment ng ano, hindi siya masyadong mataas o hindi mababa, malalim. Para standard lang. Laging gano'n sa standard lang para walang maging problema. Yun naman lagi ang ano natin, yung sa standard, para pagdating ng walang maging problema. Konting adjust na lang pag naka-standard kasi yun na yun eh. Ito, final checking na lang tayo para dun sa operator naman ang patetestingin natin. So, napakatahimik na to guys. Ang isang advantage ng ano, naka-servo. Napakatahimik. Ayan. Ayan. Pwede na to. Ipatesting dun sa operator. Ayan, na-assemble na natin, na-deliver na natin. Ngayon, ang gagawin na lang natin is ayan, pa-testing dun sa ano, sa operator. Ayan. Ayan guys, semi brand new na high speed na naka-servo motors. Ayan, makinis. Bago lamesa, bago yung paa, motor. Ayan, thread stand. Yan, paa ng makina. Ayan guys, testing na. Naninibago kayo ngayon dyan, walang ingay yung motor. Sa bahay, hindi maingay yun. Yes, sir.